Ito, anong inyong masasabi dito sa galaw ni Senador Jingo Estrada? Personal na nagpunta ng Sandigang Bayan para magsumite ng mga dokumento para sa kanyang request na siya ay magbakasyon. Bakit kaya? Ito yan, no? Kasi I left for Pero, kukumpay lang ako sa kukumpay lang daw ho. Yan, no? kasi I was required by the court to appear personally within 5 days. Yan, pinakikita ko lang yung video. Pero pagpapatunay. Ayan, ha? So, ayan po, yung pagpapatunay ito sa sinasabi ko. Personal siyang nagpunta ng Sandigang Bayan para magsumite ng mga dokumento sa kanyang request na siya ay payagang lumabas ng bansa for vacation o kung ano man. Isipin mo, ngayon ay January 19 o 12, tama, 19 na ng ating bagong taon. Next week ay magre-resume na ang Senado at Kongreso after ng Christmas vacation. Tapos ngayon, si Senator Jinggoy gustong mag-abroad, gustong magbakasyon. Kaya nagsusumite ng mga dokumento para ma-justify niya kung na siya kailangan umalis. Ngayon ang tanong, paano yung posibleng kanyang kakaharapin? Ito ba'y pure na vacation lang? O ano ang kanyang plano? Kasi alam naman natin, si Jinggoy isa sa mga inimbestigahan at nirekomenda na kasuhan ng Ombudsman sa Sandigang Bayan galing sa rekomendasyon referral ng Independent Commission for Infrastructure noong nakaraang taon. Dahil dun sa sinasabi ni Undersecretary Bernardo ng DPWH na humingi sa kanila, nag-demand ng 25% doon sa mga project bilang proponent ng project. O, yun. Kaya kakasuhan siya. Pero ngayon, nagbabalak siyang umalis. Iiwasan ba niya yung kaso o paano? Hindi ko alam. Kayo ano yung masasabi niyan? Ganun pa man, baka tanong ninyo, bakit wala pa namang kaso dito sa flood control scam? Bakit nanghihingi na ng clearance sa Sandigang Bayan? Ito po yon. Si Jinggoy Estrada, meron pang kaso na korupsyon nakapending sa Sandigang Bayan. Until now, hindi pa tapos yun. Sabi lang niya dati, malinis na kanyang pangalan. Hindi pa. Meron pa siyang isang kasong hindi na resolba doon sa Port Barrel, PDAP scam. Noong panahon ni Arroyo na police controversy. Yun po yun. So, ang kanyang hinihingi ng Travel Authority sa Sandigang Bayan ay doon sa kanyang unang kaso. Okay lang yun. Kung bibigyan siya ng pagkakataon ng Sandigang Bayan, o di makakalabas siya. Kaya lang, siya ba'y magbabakasyon? Magtatago? Siya ba'y babalik pa? Hindi natin alam. Kasi dito sa bagong kaso, mabigat po ito. Kasi yung sinasabi ni Undersecretary Bernardo pinaniwalaan ng ICI, DOJ, DPWS, at ngayon ay nasa Ombudsman, ini-evaluate yan, papunta na sa Sandigang Bayan. Another case yan. Malversation, anti-graft, baka umabot pa sa plunder, non-bailable offense. Hindi ko naman sinasabi na si Jinggoy kaya humingi ng clearance ay magtatago o tatakas. Tinatanong ko lang, kailangan ba ito o papayagan kaya siya? Kasi ganito, alam naman natin, marami na ang nakita natin sa nakaraang mga panahon at ngayon na ang malaking personalidad may kakayanang mag-travel, umaalis pag under investigation, umaalis pag may kaso.
may warrant of arrest na nga, hindi pa bumabalik. Katulad ng ginawa ni Saldico. Diba? Marami ng ganyan. Ngayon, meron pang controversial. Si former Secretary Manny Bunuan. Base sa immigration, dapat ng December 17, bumalik na siya ng bansa. Pero hindi. Nagpa-extend pala siya ng another 1 month sa Estados Unidos. Pero siya po ay under investigation doon sa sinasabing 30.5 billion na insertion niya dyan sa budget ng gobyerno sa DPWS. At siya ay malaki ang pananagutan. Command responsibility sa flood control, scam dahil ghost project at substandard. Si Bunuan yun. Parang ayaw umuwi rito. Nagiging dahilan ni medical check-up. Yan ang kasi ang kadalasan ng iba. Di ba? Katulad ni Tebes ng araw. Nagpunta ng Amerika, medical check-up, pero pagkagaling ng Amerika, after ron, nagpunta ng Timor, di ba? Yes, di ba? Timor-Leste, di ba? Doon nagtago, hanggang nasa nahuli, na ibalik dito. Yun eh. So mayroong pattern kasi, na yung malalaking tao, personalidad, may pera, kayang umalis anytime, nakakalis. Kaya bahala na Sandigan Bayan kung papayagan si Jinggoy na lumabas. At kung lalabas naman siya, sana bumalik. Kasi malaki po ang posibilidad na siya may panibagong kasong kakaharapin. Dahil seryoso yung mga engineer na nagsabi siya ay nanghingi ng 25% at mukhang na-deliver yung pera. Korupsyon niya. Si Jinggoy kasama doon ng ibang mga senador na under investigation at kinasuhan na. Katulad ni dating senador Bong Revilla na kanyang kaibigan. Si Chis Escudero, Villanueva, Nancy Binay, mga Bilyar, yan po yung mga iniimbestigahan. Hindi pa ho nalilinis ang kailang pangalan. Di ba? Kaya sana naman, ay kung papayagan ng Sandigan Bayan, bumalik ka agad at harapin ang kaso. Ngayon, pag hindi pinayagan, ay hindi siya makakaalis. Kasi siya ay under ng Sandigan Bayan doon sa dating kaso. Dito sa panibagong kaso, hindi natin alam. Pero sabi ng ombudsman, sunod-sunod na ang pagpapile ng mga kaso laban sa mga big fish. Malalaking personalidad, malalaking isda, malalaking tao. Dahil sa di umano, isinasangkot sa flood control scam na daan-daang milyon-bilyon ang nawalang pera sa mamamayang Pilipino. Please like and share ang ating mga topic for information and for education only ang ating mga topic. Opinyon, merong pinanghuhugutan.